Magandang gabi sa inyong lahat mga kabataan, mga OFWs, at lahat ng patriotiko nating viewers. Kamusta kayo dyan sa Saudi, Dubai, Hong Kong, o kahit sa dorm nyo dyan sa UP o Ateneo? Ako si Lan ng #Wakwidlan at ngayong gabi pag-uusapan natin ang pinakamalaking bomba sa politika ngayon. Ang pagdedeklara ni Vice President Sara Zimmerman Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2025. At hindi lang basta anunsyo. Sabi ni Professor Malu Tikia, isa sa pinaka-respected political analyst natin, very good strategy ito. Bakit? Kasi binago niya ang buong arena ng 2028 elections. From survival mode to offense mode, game changer. Kung excited kayo, smash that like button na agad at subscribe para hindi kayo mag-miss ng ganitong deep dives. Tara, simulan na natin. Una, let's get the facts straight. No February 18 or 19, 2026, recent lang ito, naglabas si VP Sara ng official statement. Tatakbo siya for president in 2028. Hindi pa nga official filing, 2 years pa yan. Pero bakit ngayon? Kasi konteksto, may impeachment complaints laban sa kanya, confidential funds, threats, etc. May feud kay Pangulong Marcos. Tapos ang kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nasa ICC issues. So is this desperation o genius move? Sabi ni Professor Tikia sa kanyang interview sa BNC at iba pang outlets, hindi ito basta reaksyon, ito'y strategic pivot. Binago ni Sara ang narrative from dependent sa impeachment hearings to frontrunner at leader ng opposition. Witty, no? Parang chess. Instead of defending lang, she attacked the board. Nagbigay siya ng marching orders sa mga tao at sa mga politiko. Ako ang susunod. Ngayon, dive tayo sa analysis ni Professor Malu Tikia. Siya yung madalas tinatawag sa news for sharp, no-nonsense takes. Una, timing is everything. Maagang anunsyo, preemptive strike. Sa politika, kapag maaga kang mag-declare, nagsisend ka ng agenda. Nagpapakita ka ng strength. Sabi niya, binago ni VP Sara ang laro ng politika. Hindi na siya yung inaakusahan lang. Siya na yung may plano para sa bayan. Pangalawa, signal to Congress. Yung mga congressmen na may impeachment votes, naiintindihan nila ang message. If you convict me now, baka wala kayong future sa 2028. Kapag nanalo ko, classic Duterte style. Tough, direct. Parang sinabi, I dare you, witty at intimidating. Pangatlo, consolidation of base. Strong pa rin ang Duterte votes sa Mindanao at Visayas. 30 million votes yan, potential voters yan. Plus, Gen Z at millennials, marami sa kanila frustrated sa inflation, corruption issues under current admin. Si Sara, may anti-incumbency appeal. Professor Tikia noted, this could be people-powered campaign. Ang taong bayan mismo ang gagalaw. Pero hindi tayo blind supporters dito ha. Critical tayo. Ano ang weaknesses? Una, impeachment risk. Kung makonvict siya sa Senate kahit unlikely sa political mass, pwede siyang ma-disqualify. Pero sabi ng analyst like Alan Herman at iba pa, this early bid might even weaken the impeachment push kasi baka mag-backfire sa accusers. Pangalawa, feud with Marcos. Nag-apologize siya for supporting BBM in 2022 pero galit pa rin sa korupsyon. Inflation, healthcare failures, risky, split votes sa Luzon. Pero Professor Tikia believes Sara remains a strong contender. Surveys show her high kahit may deep rebound potential. Pangatlo, youth factor. Mga Gen Z, kayo ang kingmaker sa 2028. Kayo ba magsusupport o maghahanap ng fresh faces? Dito magagamit ang social media savvy ni Sara. Short videos, memes, direct engagement, engaging para sa inyo. So sino ang kalaban? Political strategists like Alan Herman, float names, Lenny Robredo, comeback, Tulfo Brothers, o Marcos opposition tandem. Sabi ng iba, three-way race, mas mahirap para kay Sara. Mas madali siyang manalo versus solid opposition.
Pero kung mag-alliance ang admin at opposition laban sa kanya, challenge yun. Professor Tikia, watch for Senate realignments. Dumarating na ang mga test, the waters move. Parang basketball, si Sara yung star player na may solid fan base, pero kailangan niya ng championship team, good VP bet, strong local allies. Bakit importante ito sa inyo, mga kabataan at OFWs? Kasi 2028, hindi lang tungkol kay Sara, ito tungkol sa direksyon ng ating bansa. Federalism ba ulit? Strong anti-drug? O good governance reforms? Kung manalo siya, possible return to Duterte-style leadership, tough on crime, pro-people pero controversial. Pero kung matalo, baka mag-shift to more moderate path. Elections are won by narratives. Si Sara, binubuo niya na ang kanyang story. Ako ang sagot sa failures ngayon. Engaging ba or over-promise? You decide. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below, ano sa tingin ninyo? Mananalo ba si VP Sara? Sino ang ideal VP niya? Share this sa group chats nyo sa abroad, mga kaibigan. Babayan, bago pa tayo mag-wrap up, let's catch up sa pinakabagong balita kasi mabilis magbago ang politika dito sa Pilipinas. As of February 2026, right after ni VP Sara's declaration last February 18 or so, may bagong impeachment complaints na naman laban sa kanya sa House. Pero sabi sa reports from Inquirer, BBC at The Guardian, this early bid niya is full of spite towards the current admin, pero strategic din. Parang sinasabi, impeach me, try mo lang. I'm already running the country in my mind for 2028. Witty ba o reckless? You tell me in the comment section. Bumalik tayo kay Professor Malu Tikia sa kanyang recent commentary like sa DZAR at BNC interviews around early February. Sabi niya na binago talaga ni VP Sara ang arena ng politika. What VP Inday did was change the arena. In the impeachment arena, she's a defendant. In the presidential arena, she's a front runner. Ibig sabihin, sa halip na depensa lang sa impeachment na may Supreme Court ruling na involved dati, inilipat niya ang spotlight sa kanyang presidential vision. Mas malakas ang impact nito kaysa legal wins. Sabi niya, kasi binago nito ang calculations ng bawat politicians, senators, congressmen, even local leaders. That reframing is worth more than any legal victory. At binigyan niya ng warning sa mga analysts. Basahin muna ang buong speech ni Sara bago mag-comment. Huwag yung tumbling agad sa interviews. Parang sinabi, if you haven't run a national campaign, leave the strategist hat at home. Sharp at on point. Classic Tikia. Ngayon, bakit importante ito sa inyo, mga Gen Z at millennials, sa dorm o sa TikTok, at mga OFW sa construction site o hospital abroad? Una, surveys like from Publicus at iba pa, show na opposition Duterte allied figures pa rin ang mataas sa favorability, meaning strong base pa rin, lalo na sa anti-incumbency mood dahil sa inflation, WPS issues at governance gripes. Pangalawa, Gen Z, kayo magiging majority voters by 2028. Si Sara may potential sa social media game, short clips, direct talk, memes. Pero critical tayo. Will her tough style appeal sa inyo na gusto ng transparency at good governance? O maghahanap kayo ng fresh, less controversial options? Para sa mga OFWs, imagine niyo 2028, kung manalo siya, possible focus sa labor rights, higher remittances, protection, or even federalism.
na makaka-benefit sa regions. Pero kung matalo dahil sa split votes o impeachment success, baka mag-continue ang current direction. Kayo ang swing voters and remittances ninyo ang backbone ng ekonomiya. So your voice matters big time. Tanong ko sa inyo, sino ang ideal running mate ni Sara? Tulfo, Lenny, Comeback, o someone from Mindanao para solid regional base? Paano kung magka three-way race ulit? Split opposition versus solid admin. Advantage ba ito kay Sara? At sa WPS at ICC issues ng family niya, hindrance ba o badge of honor sa base niya? Sagutin nyo sa comment section. Susunod na video natin, deep dive sa possible platforms niya versus current admin failures. Don't miss it. Hit that bell. Ngayon mga kababayan, ha? Okay ha, salamat po sa panonood ha. Next video natin, deep dive sa possible platforms ni Sara versus current issues. Hit the notification bell. God bless. Pilipinas muna. Peace out.